Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa anak ko, pero sobrang laki ng pinagbago niya simula nang dumating ka rito. Hindi na siya ang anak ko na nirerespeto ako. Naging rebelde ako dahil sinasakal mo ako. Hindi mo ako binibigyan ng kalayaan. Hindi mo ako nire-respeto. Papatayin kita ngayong gabi. Isasama kita sa isasahog ko sa mga ulam ko sa karinderya. Kapag naririnig natin ang salitang nanay, ang unang pumapasok sa isip ay isang mapagmahal na nilalang. Gagawin nila ang lahat, maibigay lang ang pangangailangan ng anak. Isasakripisyo ang sarili at ipagtatanggol ka sa kahit na anong panganib. Pero hanggang saan nga ba dapat umaabot ang pagmamahal ng isang ina? Hindi ba dapat ito ay walang hanggan? Paano kung ang pagmamahal na yon ay naging nakakasakal na? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang umaga po, Miss Anne. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bea. Isa po akong senior research writer sa ngayon sa mga TV at radyo. Pero syempre, nanggaling din ako sa pagiging baguhan. Ang ikukwento ko po ngayong araw ay tungkol sa kwentong matagal ko ng kinikimkim. Ilang dekada ang pinalipas ko bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ito sa publiko. Ito ang nakakakilabot na kwento ko bilang isang baguhang research writer at sana ay magustuhan niyo po. Bea, sigurado ka bang pupunta ka ron na mag-isa? Pwede naman kitang samahan pero sa susunod na linggo pa tayo makakaalis. Makakahintay naman ang kwento mong yan o kaya naman maghanap ka na lang ng pwedeng gawa ng kwento rito sa malapit. Bakit kailangan mo pang pumunta sa ibang lugar para lang sa isang story report? Sir, gusto ko po kasi talaga yung kakaibang kwento. Alam niyo naman po na simula pa noon talagang gusto ko na yung may halong misteryo. Hindi mo alam ang pinapasok mo, bata. Kung sa umpisa, exciting yan. Sinisiguro ko sa'yo na sa kalagitnaan yan, baka mag-back out ka. Ba't naman po ako magbaback out? Gusto ko nga po to. Nako, bahala ka. Basta kapag nakarating ka ron, humanap ka kaagad ng landline na pwedeng tawagan para matawagan mo ako, ha? Malalagot talaga ako sa tatay mo kapag nalaman niyang hinayaan kitang mag-isa. Uy, takot naman po kayo masyado sa tatay ko, sir. Batikan na po si tatay sa ganitong larangan at sigurado kong magiging proud pa siya kapag nalaman niyang pumunta ako doon ng mag-isa. Sa chismis! Alam mo naman na mahilig akong kumain at gumala kasama ang mga kaibigan ko, di ba po, sir? Sa kakagala namin, nakarinig ako ng chismis tungkol sa lugar na yun. At hindi lang isang beses ako nakarinig, ilang beses na. Kaya naisip ko, maganda kung yun ang isusulat ko para sa special report ko. O siya, sige. Huwag lang sana aswang ang makasalubong mo sa bundok na yun. Naku, mas natatakot pa po ako kung mamamatay tao po palang may-ari ng karinderya kaysa sa aswang, no? Di naman po totoo yun. Hindi mo sigurado, Bea. Heto, may ibibigay pala ako sa'yo. Ano po to? Bato? Ano naman pong gagawin ko rito? Basta, ilagay mo lang yan palagi sa tabi mo. Sa wallet, sa bag, o mas mabuti kung sa bulsa. Mapoproteksyon ng kanya sa lahat ng oras. Mula sa naman po to, sir? Di ba ako tatablan ng bala o kutsilyo nito? Sa tagal ko sa industriyang ito, Bea, natuklasan ko na hindi masamang minsan makinig sa payo ng mga matatanda. Imbis na makipagtalo pa kay Sir Vincent, minabuti ko na lang na sundin ang gusto niya. Kinuha ko ang batong binibigay niya sa akin at saka yun inilagay sa wallet ko para hindi ko makaligtaan. Isa akong baguhang research writer at para maging regular, kailangan kong maglabas ng kwentong tatatak sa mga tao. Dahil sa hilig kong kumain sa labas kasamang mga kaibigan ko, natuklasan ko ang tungkol sa isang karinderya kung saan kadalasan daw ng kumakain sa kanila ay
bigla na lang nawawala. Ang sabi, dapat daw iwasan ang karinderyang yon, pero ako, kailangan kong mapuntahan. Hindi rin naman ako naniniwala kasi na may kababalaghan ng karinderya sa pagkawala ng mga tao. Naniniwala ako na may eksplanasyon tungkol doon. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad na akong bumiyahe patungo sa lugar na yon. Halos 4 na oras din ang biniyahe ko hanggang sa makarating ako sa isang stopover. Medyo malayo pa ako sa tinutukoy na lugar kaya naisipan ko na munang huminto sa isang tindahan para makitawag. Hello, Sir Vincent! Oh, Bea. Nakarating ka na ba? Hindi pa po sir eh. Siguro mga 2 oras pa po bago ako makarating. Tumawag lang po ako para ipaalam sa inyo na safe ako. Mabuti naman kung ganon. Basta kapag may pagkakataon ka, tawagan mo lang ako. Opo sir, wag po kayo mag-alala. Tatawag din po ako once na makarating na ako doon. At isa pang bilin, hindi mo kilala ang mga tao dyan kaya mag-iingat ka. Dala mo ba yung batong ipinadala ko sa'yo? Opo, dala ko po. Nagdala na rin po ako ng pepper spray tsaka whistle kung sakali man na may emergency. Siguruhin mo lang. O siya, tinatawag na ako rito. Mag-ingat ka sa biyahe. Pagkababa ng tawag, nagbayad na kaagad ako sa tindahan na narentahan ko ng landline phone. Pagkatapos ay bumili na rin ako ng makakain sa kanila. Ilang saglit lang ay sumakay na ako ng jeep. Pagkasakay ko roon, narinig ko kaagad ang usapan ng 2 pasahero tungkol sa karinderya kung saan madalas daw ay may nawawalang dayo. Pinaalalahanan pa nga nila yung driver ng jeep na iwasan yung karinderya pero tinawanan lang sila nito dahil imposible daw yon. Ang karinderya kasi ay nasa mismong gilid ng kalsada at lahat talaga ay madadaanan yon. Ang sabi pa nito, hindi naman daw totoo ang mga chismis dahil makailang beses na raw siyang nakakain sa karinderya pero hindi naman daw siya nawawala. Ewan ko ba, pero kahit na ganoon na ang sinabi ng driver, mas lalo pa rin akong nako-curious. Kung ano-anong tanong ang sumagi sa isip ko. Kung saan nanggaling ang haka-haka at kung bakit nga kaya naging matunog ang chismis na yon. Pero habang nasa kalagitnaan ako ng biyahe, pare-pareho kaming nagulat nang bigla na lamang umulan. Sa sobrang lakas ng ulan, halos hindi na makita ang daan. Nawalan din ng preno ang driver na talagang ikinataranta naming lahat. At dahil sa dulas ng daan, tumilapon ang jeep at tumaob sa gilid ng kalsada, padaos-dos sa isang bangin. Ewan ko kung ano ang sumunod na nangyari, basta't ang huling natatandaan ko lang, hindi ako nakalimot na magdasal sa Diyos habang nasa bingit ako ng kamatayan. Ano nang gagawin mo sa babaeng yan? Sinabi ko na sa'yo na pabayaan mo na yan doon at marami nang pwedeng tumulong na iba pero matigas pa rin ang ulo mo at nagpumilit ka. Nay, ako po ang unang nakakita sa kanya kaya ako na po ang tumulong. Kung nakakaimpyerna, ibis na magbubukas na tayo tinulungan mo pa taong yan. Nay, wag po kayong maingay at nagigising na siya. Nasaan ako? Miss, sa wakas nagising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Kasi kung meron, dadalhin kita sa ospital. O bakit? May pera ka ba? Ha, Domeng? Para dalhin niya sa ospital? Rico, ang sakit ng bintit balakang ko. Pero Nay, masakit daw po ang binti niya. Patigil nga! Lumapit sa akin yung matandang babae at saka pinisil ng mariin ang tuhod ko. Nang mapahiyaw ako sa matinding sakit, ni wala siyang naging reaksyon. Isinunod niya pa ang paa ko at binti na pareho ring masakit ng pisilin niya. Hey, gagaling yan! Nabugbog lang yan dahil sa pagkatilapon niya. Kaya nga po kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Naku, dagdag gastusin lang yan. Pagpahingahin mo na lang yan dito sa bahay. Pagkatapos, kapag kaya na niyang lumakad, umalis na siya. Nakakaya naman po. Kung ayos lang po sa inyo, may landline phone po ba kayo? Makikitawag na lang po ako para makahingi ng tulong sa boss ko. Wala kaming landline dito, no? Kung gusto mo tumawag doon ka sa kabilang kalsada, may landline doon. Hayaan mo, makikitawag tayo doon bukas ng umaga. Gabi na kasi at sarado na. Saan mo pala ako nakita? Sa huling pagkakatanda ko, tumilapon ako palabas ng isang jeep. Nadisgrasya yung sinasakyan ko. Ganun pala nangyari sa'yo.
Hindi ko nakita ang jeep nung nangangaso ko sa gubat kanina. Ikaw lang ang nakita ko. Ang totoo niyan, takaw disgrasya talaga ang daan doon sa parting yun ng kalsada papunta sa amin. Palibhasa kasi hindi pa yun inaayos ng gobyerno. Paano kaya yan? Nasaan na kaya yung mga kasama ko doon? Hayaan mo at siguradong may makakatuntun din sa kanila. Pero sana lang buhay pa sila kapag nangyari yun. Teka, ayos ka lang ba? Kamusta ang pakiramdam mo? Sobrang sakit ng katawan ko. Ang daming masakit pero itong binti ang pinakamasakit sa lahat eh. Nagamot ko na ang mga sugat mo. Kaya lang, mga halamang gamot lang ang meron kami dito eh. Kung gusto mo, ipipilit ko kay nanay na dalhin ka sa ospital. Anak ko, wag na. Mukhang ayos naman na ako. Maraming salamat pala sa tulong ha. Hayaan mo at susuklian ko ang tulong na ginawa mo para sa akin. Pero, ayos lang ba sa nanay mo na dito muna ako magpalipas ng gabi? Ayos lang yun. Wala rin naman siya magagawa dahil nandito ka na. Kaya lang, ayos lang ba na nandito ka sa sala? Hindi kasi payag si nanay na ikaw ang nasa kwarto ko. Naku, ayos lang. Walang problema sa akin. Ano palang ginagawa mo rito? Mukhang hindi ka taga rito sa amin eh. Sa itsura mo, para kang taga Maynila. Oo. Taga Maynila nga talaga ako. Ang totoo, pumunta ako rito para sa trabaho eh. Ano bang trabaho mo? Sa ngayon, di ko pa muna pwedeng banggitin sa'yo. Ganun ba? Rerespetuhin ko ang desisyon mo na wag sabihin ng trabaho mo. Pero ayos lang ba kung magtanong ako sa'yo tungkol sa Maynila? Ha? Pwede naman, pero bakit? Ano kasi? Nakakahiyaman pero hindi pa kasi ako nakakarating sa Maynila. Pangarap ko kasing makarating dun. Hoy, ano ka ba naman? Mangangarap ka na lang eh. Dapat mas taasan mo na. Dapat mangarap ka ng makarating sa ibang bansa. Madali lang makarating sa Maynila, no? Uy, teka. Bakit parang ang seryoso naman yata ng mukha mo? Kasi kung para sa'yo madali lang makarating sa Maynila, para sa akin mahirap. Hala. Bakit naman? Dahil ba kulang ka sa pamasahe? Hindi. Basta. O sige na nga. Ano ba kasi yung tanong mo tungkol sa Maynila? Sasagutin ko sa abot na makakaya ko. Marami kaming pinag-usapan tungkol sa Maynila. Sinabi niya rin sa akin ang pangalan niya at iba pang mga detalye tungkol sa kanya. Hindi ko alam pero napakadali lang ang makipag-usap sa kanya. Siguro dahil natural na mabait si Domeng. May busilak siyang puso. Ramdam kong lumaki siya ng maayos sa piling ng kanyang ina. Pero sa kabilang banda, nakakatakot talaga ang nanay niya na si Aling Mireng. Naputo lang ang usapan naming dalawa nang kumulo na ang tiyan ko nang dahil sa gutom, kaya ipinagluto niya ako ng hapunan. Maraming salamat dito sa lugaw at itlog na niluto mo Nabusog talaga ako. Walang problema. Medyo nakakahiya nga dahil yan lang ang naipakain ko sa'yo. Wala ka kasing pwedeng kainin dito kundi yan lang eh. Walang pwedeng kainin? Ano ka ba? May pagkain ba kayo dito na hindi pwede para sa akin? Wala naman akong allergy sa kahit na anong pagkain. Hindi. Basta. Hayaan mo, bukas ng umaga, ipamamalengke kita ng tinolang manok. Ha? Naku, wag na. Kung ano na lang ang meron sa bahay niyo, ayos na ako dun. Hindi kasi pwede yung nasa bahay namin. Basta lulutuan kita ng masarap. Ang mabuti pa, matulog na tayo ngayong gabi. At kung sakali man na may kung anong masamang mangyari, sumigaw ka lang. Nandito lang ako sa kwarto ko. Wala naman sigurong masamang mangyayari sa akin dito sa loob ng bahay niyo. Basta. Kung kailangan mo ko, tumawag ka lang. Okay. Maraming salamat ulit Sa kabila ng pagiging mabait, masasabi kong may pagka-weirdo si Domeng. Para siyang may kinakabahalang kung ano. Bagay na hindi ko masyadong pinansin. Noong gabing yon nahirapan akong matulog. Hindi ko alam kung hindi lang ba ako komportable sa hinihigaan kong mahabang upuang kahoy. Dahil ba nasa ibang bahay ako o dahil pakiramdam ko may nanonood sa akin. Hindi ako matatakuting tao pero kakaiba talaga ang pakiramdam ko sa bahay nila. Kinabukasan maaga akong nagising dahil nga hindi rin naman ako nakatulog ng maayos. Iniligpit ko ang unan at kumot na ginamit ko. Pagkatapos ay kinatok si Domeng sa kwarto niya para malaman kung gising na ba siya.
Pero mukhang hindi pa. Kaya dumiretso ako sa kusina nila para sana maghanap ng pwedeng lutuin, makabawi man lang sa kanilang mag-ina. Kahit iika-ika pa sa paglalakad, pinilit kong makarating sa kusina. Nagbukas ako ng mga cabinet pero wala akong nakitang kahit bawang, asin o sibuyas. Nagtataka man, sinubukan kong tumingin sa loob ng ref. Pero kaagad akong napatakip sa ilong nang pagbukas ko noon. Umalingasaw ang masangsang na amoy ng mga karneng nakaimbak. Sa pagkabigla, kaagad ko yung sinara. Pero laking gulat ko nang biglang lumitaw sa harap ko si Aling Mireng. Ay, Diyos ko po. Aling Mireng, nagulat naman po ako sa inyo. Anong ginagawa mo rito? Ano po, naghahanap lang po sana ako ng pwedeng lutuin eh. Naisip ko po na para makabawi sa inyo, dapat po may gawin ako, di ba po? Wala kang dapat gawin. Di ba't masakit pang katawan mo? Dapat nananahimik ka lang doon para gumaling ka kaagad. Pero nakakaya naman po. Mas nakakahiya kung makikialam ka sa gamit ng iba. Manahimik ka na lang doon. At kung may kailangan ka, huwag kang maghalongkat ng gamit dito. Tawagin mo si Domeng. Sabi ko nga, pasensya na po kayo. Sige po, babalik na po ako dun sa may sala. Habang iika-ika, ay nahihiyang lumabas ako ng kusina pabalik sa sala. Saktong pagbalik ko doon, bumukas ang pinto ng kwarto ni Domeng na mukhang natataranta. Ano nangyari? Bakit? Napagalitan ka ni nanay? Wala. Ano kasi, magluluto sana ako kaya lang di ako pinayagan ni Aling Mireng. Ay, naku. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ayaw na ayaw ni nanay na may ibang nakikialam sa kusina niya. Pasensya ka na. Napagalitan ka tuloy. Ayos lang, ano ka ba? Teka. Nagugutom ka na ba? Mamimili lang ako ng mga rekado para makapagluto na ng almusal. Sa totoo lang, nahihiya talaga ako, Doming eh. Kahit ano, ayos lang. Ayos na sa akin. Kahit asin nga lang eh. Huwag kang mahiya. Ako naman ang nagkukusa eh. Ang mabuti pa, hintayin mo na lang ako sa labas ng bahay para naman kahit papano maaliw ka. Pwede ba? Oo naman. May mga alaga kaming hayop na pwede mong panoorin. Sige. Kaya lang medyo nahihirapan pa akong maglakad eh. Tutulungan na lang kitang lumabas. Sige. Siya nga pala, pwede bang magpatulong din akong tumawag sa boss ko? Sa landline? Oo, sana. Pero malayo ang may landline phone dito sa amin. Mahirapan kang maglakad palabas. Kung gusto mo, ako na lang ang tatawag para sa'yo. Ibigay mo na lang sa akin ang numero. Sige, bibigay ko sa'yo. Uy, Domeng, maraming salamat talaga ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na ako ngayon. Paulit-ulit ka naman magpasalamat. Nahihiya na rin tuloy ako. Mabuti pa, halika na sa labas. Hindi naman nakakahiya ang tulong na ibinibigay sa akin ni Domeng. Pero kasi kay Aling Mireng, hiyang-hiya talaga ako. Ramdam ko kasi talaga na hindi niya gustong nandito ako sa paraan kung paano siyang magsalita. Plano ko na lang talagang tiisin hanggang sa makahingi ako ng tulong kina Sir Vincent dahil nawala na ang lahat ng mga gamit ko. Malamang na naiwan yon sa jeep na sinakyan ko. Nang inabas na ako ni Domeng sa bahay nila, hindi ko inaasahan na ang aabutan ko ay halos gubat. Oo, at may mga alaga nga silang hayop pero wala akong matanaw na kapitbahay. Pinaupo niya lang ako sa upuang nasa labas ng bahay at binilinan akong maghintay sa kanya. Tahimik ako ron hanggang sa biglang bumalik si Aling Mireng, bit-bit ang isang bayong. Ano ginagawa mo dyan? Di ba't ang sabi ko sa'yo, mamahinga ka? Ano po? Hinihintay ko po si Domeng. Namili lang daw po. Pwede mo naman siyang hintayin sa loob ng bahay ah. Alam mo, ang mabuti pa, total hindi ka mapakali ng walang ginagawa. Tulungan mo na lang akong magbalat at maghiwa nitong mga gulay na ihahalo ko sa mga ulam na lulutuin ko. Mga ulam po? May handaan po ba? Anong handaan? Hindi ako naghahanda, no? Ibebenta ko sa karinderya. May karinderya po pala kayo. O sige tutulong po ako. Sabihin niyo lang po kung anong klaseng hiwa ang gagawin. Sige, diyan ka na lang maghiwa. Ikukuha na lang kita ng kutsilyo tsaka sangkalan. Kahit papaano ay gumaan ng kaunti ang loob ko kay Aling Mireng nang hayaan niya akong tumulong sa paghihiwa ng mga rekado sa lulutuin niya. Medyo marami yon, kaya naabutan pa ako ni Domeng na naghihiwa ng mga gulay. Oh, pinatulong ka ni nanay?
Oo, medyo nakakatuwa nga kasi kahit papano nagkaroon ako ng silbi. Mabuti naman kung ganun. Hindi ka pa ba nagugutom? Medyo. Pero hintayin ko na lang na matapos ka magluto. O sige, tatawagin kita. Kaya lang, makakasingit ka ba sa pagluluto ni Aling Miring? Mukhang marami siyang lulutuin Ayos lang. Magkaiba naman kami ng lutuan. Ha? Magkaiba? Talaga? Pwede ba yun? Na ibang lutuan ng nanay at anak? Pwede. Hindi kasi ako kumakain ng luto ni nanay. O sige na, magluluto ako ng pagkain natin. Nagtataka man sa setup nilang mag-ina. Sa tingin ko, hindi na ako dapat manghimasok pa sa kanilang dalawa. Ipinagkibit balikat ko na lang at ipinagpatuloy ang paghihiwa ng mga Ricardo. Binalikan ako ni Aling Mireng para kunin ang mga pinahiwa niya sa akin pero malamig pa rin ang pakikitungo niya. Ni hindi siya nagpasalamat. Hinayaan ko na lang dahil ang mas importante naman para sa akin ay ang nakatulong ako. Dinala naman ni Doming sa labas ang pagkain. Tulad ng sinabi niya kagabi, nagluto siya ng tinolang manok at talagang masarap siya kung magluto. Wow! Ang linam naman magluto Nagmana ka siguro sa nanay mo, no? Hindi. Ang alam ko, nagmana ako sa tatay ko. Pero may-ari ng karinderyang nanay mo. Siguradong magaling siya magluto. Matabang siya kung magluto, kaya hindi ako kumakain ng mga luto niya. Ngayon lang ako nakarinig ng anak na hindi gustong luto ng nanay niya. Hindi ba pangkaraniwan? Hindi talaga, lalo na't ako. Talagang paborito kong luto ng nanay ko, no? Nakakainggit naman. Siya nga pala, maling numero ang binigay mo sa akin. Ang sabi raw, wala raw silang kilalang Bea. Lalaki ba o babae ang sumagot? Matandang babae ang sumagot. Hala, pwede ba patingin ang number na binigay ko sa'yo? Teka, nandito pa yun sa bulsa ko Eto. Teka lang. Hala, oo nga. Kulang ng number 1 yung number. Nakakainis naman. Sayang yung oportunidad. Sana nakausap mo na yung boss ko. Hayaan mo, susubukan ko ulit tumawag mamaya. Isulat mo na lang ng maayos ang numero. Sige, pero hindi ba malaking abala sa'yo yun? Ako na lang kaya kapag kaya ko nang lumakad ng malayuan. Ayos lang. Para naman masundo ka na nila. Bakit bigla ka yatang nalungkot? Hindi naman. Naisip ko lang, nakakainggit kasi pupunta ka na ng Maynila. Kung may pagkakataon ba? Gusto mo bang sumama? Ha? Oo naman. Gusto ko. Pwede bang isama mo na lang ako ron? Hindi madali ang buhay sa Maynila, Doming. Kung pupunta ka doon, kailangan mo maghanap ng trabaho. Pero kung talagang gustong-gusto mo, susubukan kitang tulungang makahanap. Kaya lang, hindi muna kita sasama ha. Babalikan na lang kita kapag sigurado may trabaho na. Ayaw naman kitang paasahin. Talaga? Babalikan mo ako? Oo naman, kung talagang gusto mo Gustong gusto ko. Ano nga palang tinapos mo? Para naman mahanapan kita ng disenteng trabaho. Tinapos? Tinapos saan? Sa pag-aaral. Nako, yun lang. Kailangan ba yun? Oo naman, kailangan yun. Teka, huwag mong sabihin na... Hindi pwedeng hindi ko sabihin Hindi ako nakapag-aral. Talaga? As in, no read, no write? Nakakapagsulat at nakakapagbasa naman ako dahil tinuruan ako ng nanay ko pero wala akong diploma. Kahit elementary? Wala talaga. Ibig bang sabihin yan, hindi na talaga ako pwedeng pumunta sa Maynila? Pwede naman, pero kasi baka maging mahirap ang trabaho mo dun Alam mo na, ayoko masaktan ka kasi pangarap mong Maynila. Ayos lang sa akin ang mahirap na trabaho. Basta makarating lang ako sa Maynila. Kakaiba ka talaga, Doming. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto mo sa Maynila, pero... sige na nga, tutulungan na kita. Yun, aasahan ko yan Oo, malaking naitulong mo sa akin kaya gusto ko makabawi kahit papano. Kakaiba ang saya sa mga mata ni Doming. Para siyang isang bata na napagbigyan sa matagal niya ng inaasam-asam na hiling. Kaya alam ko na dapat hindi ko siya biguin. Kung kinakailangang suyurin ko ang Maynila para lang makahanap ako ng trabahong pwedeng tumanggap sa kanya, gagawin ko. Yon ang itinatak ko sa utak ko.
Pagkatapos namin kumain, naglinis na siya ng buong bahay. Nalaman kong wala siyang trabaho bukod sa tinutulungan niya ang nanay niya sa lahat ng gawaing bahay at pati na rin sa karinderya. Bandang 12:00 ng tanghali, nagpaalam na siyang aalis para tulungan ang nanay niya kaya naiwan ako sa bahay. Wala akong ibang nagawa kundi ang matulog ng matulog sa maghapon kaya kinagabihan, gising na gising ako. Kamusta ka naman dito sa bahay, Bea? Ayos ka lang ba? Ang totoo niyan, hindi talaga ako sanay na palagi lang nakakulong sa loob ng bahay. Kaya nahihirapan ako. Kaya nga kailangan mo talagang magpahinga. Pero bukas, kung sakali mang ayos ng binti mo, pwede kang sumama sa amin sa karinderya. Kahit hindi ka tumulong, sumama ka lang. Talaga? Uy naku, gusto ko yan. Pero, kakayanin ko ba maglakad papunta doon? Sa likod lang naman ng bahay namin ang karinderya. Ha? Paano sa likod? Malalaman mo rin bukas. Siya nga pala, bumili na ako ng hapunan natin. Tara na, kain na tayo. Bumili? Mabutit hindi nagtampo si Aling Mireng dahil sa iba ka bumili ng ulam. Wala naman ang natitira sa ulam niya. Madalas talagang walang natitira sa benta niyang ulam. Wow, malakas palang karinderya niyo, no? Hindi rin. Mahina nga eh. Simula nung... Simula nung ano? Wala. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Kukuha na ako ng pinggan. Teka, hindi mo ba talaga kasabay kumain ng nanay mo? Hindi kami sabay kumain, mamaya pa yung kakain. Ah, ganun ba? O sige, may matutulong ba ako? Ayos lang, maupo ka lang dyan. Nakakapagtaka talaga silang mag-ina. Habang mas tumatagal ako sa bahay nila, mas nawiwirdohan ako sa relasyon nilang dalawa. Para kasing hindi sila pamilya kung magturingan. Pero kung titingnan naman sila, magkahawig naman, halatang mag-ina. Curious man ako sa kanila, hindi ko naman magawang magtanong. Kasi sino ba naman ako para makialam sa kanilang dalawa? Pagkatapos namin kumain, nagpaalam na kaagad si Domeng na magpapahinga na siya dahil napagod daw siya sa maghapon. Kaya ang ginawa ko na lang, nanghingi ako sa kanya ng papel at ballpen na pwede kong magamit habang nagpapalipas ng mga oras na hindi ako inaantok. Napagpasyahan kong isulat ang lahat ng mga nangyari sa akin sa loob ng 2 araw. Naaliw ako sa pagsusulat, kaya hindi ko na namalayan ang oras. At nang hihiga na sana ako para matulog, natigilan ako nang makarinig ng kalabog mula sa labas. Kinakabahan man bumangon ako at kaagad na nagtungo sa bintana para tingnan kung ano yung kumalabog. Noong una, wala akong makita. Hanggang sa napansin ko na sa may bandang likod kung saan may pinto papuntang kusina, ay naroon si Aling Mireng na may kung anong inilalabas mula sa sako. Madilim kaya hindi ko masyadong makita kung ano yon, pero halos mapatalon ako sa gulat nang makitang may inilalabas siyang tila kamay ng tao. Sino yan? Bea? Anong ginagawa mo dyan? Ano po Aling Mireng? Ano po, may narinig po kasi akong kalabog. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Natulog ka na dyan at wag mo na akong pansinin. Pero parang nahihirapan po kayo dyan eh. Gusto niyo po ba ng tulong? Sinabi ko nang matulog ka na, hindi ba? Matulog ka na at wag ka na makailan pa. Opo, hindi na po. Isara mo ang bintana. Opo, isasara ko po. Natatarantang isinara ko na nga ang bintana saka ako nagmamadaling bumalik sa upuan. Takot na takot ako sa paraan kung paano kong sinigawan ni Aling Mireng. Para kasing galit na galit siya. Mas lalo tuloy akong hindi nakatulog, lalo pa at alam ko na katabi ko lang ang kusina. Naririnig ko ang ginagawa niya ron. Parang may tinatadtad siya. Pero hindi ko magawang sumilip. Hindi dahil bawal, kundi dahil natatakot ako sa kung anuman ang tinatadtad niya, lalo na't may napansin akong tila kamay ng tao na inilalabas niya mula sa sako. Hindi yon tao. Yon ang paulit-ulit kong itinatak sa ulo ko hanggang sa makatulog ako ng tuluyan. Nagising na lang ako nang tumama na ang sikat ng araw sa mga mata ko at may tumatapik na sa balikat ko. Bea, gising na, tanghali na. Domeng, nagulat naman ako sa'yo. Natutulog ka lang, bakit ka nagulat? Nanaginip ka ng masama? Hindi naman. Late lang kasi ako nakatulog dahil nga, di ba kahapon, maghapon lang akong
mag-isa dito kaya tulog lang ako. Kaya, ayan, nabigla ako nang gisingin mo ko. Ganun ba? Tara na at bumangon ka na. Tingnan mo nga kung medyo maayos na ang mga binti mo. Teka, ayun, medyo nakakalakad na ako na maayos eh. Pwede na siguro ako lumabas mamaya, no? Oo naman, isasama kita sa karinderya mamaya. Ay, sa wakas, malapit lang ba yung karinderya nyo? Sa may telepono? Pwede ba akong makitawag doon mamaya? Walang problema, sasamahan kita papunta ron. Naku, salamat naman. Excited ka na bang umuwi? Oo naman, tsaka sigurado ako kasi na nag-aalala na sila sa akin eh. Lalo na yung boss ko. Sinabi ko kasi sa kanya na tatawag ako kapag nakarating na ako. Pero hindi pa ako nakakatawag. Tama ka nga naman. Pero yung pangako mo sa akin, matutupad pa ba yun? Siyempre naman no, wala pa akong pinangakuan na hindi ko pa tinutupad. Hindi ako ganong klase ng tao. Aasahan ko yan ha. Tara na, mag-almusal ka na para makapunta na tayo sa karinderya. Gustong gusto ko nang umuwi. Nahihiya na kasi talaga ako kay Aling Mireng. At bukod sa nahihiya, natatakot din ako. Ewan ko ba, basta kagabi, nakaramdam ako ng matinding kaba patungkol sa kanya. Na para bang may itinatago siyang kababalaghan. Pero sa kabilang banda, naaawa naman ako kay Domeng. Nakikita ko kasi sa mga mata niya na nalulungkot siya sa tuwing babanggitin ko na gusto ko nang umuwi. Hindi ko alam kung bakit, pero sa tingin ko, yun ay dahil wala siyang ibang kaibigan maliban sa akin. At napatunayan ko yon nang pagdating namin sa karinderya, wala nga siyang nakakausap na iba bukod sa mga customer. Dito lang din pala sa likod ng bahay yung tabing kalsada. Bakit ang sabi mo malayong palengke? Akala ko dadaan pa sa gubat. Malayo naman talaga eh. Doon pa yun sa kabilang kanto. Pero hindi mo talaga nasabi sa akin na hindi naman pala dadaan sa gubat. Nasa likod lang pala ng bahay niyo yung kalsada. Pasensya naman. Hindi ko na naisip ipaliwanag sa'yo. Siya nga pala, napansin ko na halos lahat ng mga kumakain dito sa inyo. Parang hindi mo kilala. Wala ka bang kaibigan man lang na kumakain dito? Wala akong kaibigan. Ha? Uy nako, imposible naman yan. Wala naman sigurong tao na walang kaibigan. Ano ba yung kaibigan? Seryoso? Hindi mo alam ang ibig sabihin ng kaibigan? Oo, ano ba kasi yun? Yung kaibigan, yung nakakausap, o kaya naman nakakabiruan mo. Tsaka yung komportable ka kapag kasama mo, mga ganun. Ibig sabihin kaibigan kita? Ha? Kung komportable kang kausap ako, oo, syempre magkaibigan na tayo. Kung yung kausap ko, may mga nakakausap ako sa palengke at saka sa may tricyclean. Pati na rin sa mga kalapit na tindahan. Marami akong nakakausap. Pero wala ka bang nakakausap palagi? Yung nakakasama mo sa gala o kaya trip sa buhay? Trip? Ano yun? Naawa tuloy ako sa'yo. Dapat magkaroon ka ng kaibigan. Ang kaibigan yung nakakasama mo sa mga gusto mong gawin sa buhay. Yung kasama mong tumawa, kasama mo sa malulungkot na araw, tsaka kung ano-ano pa. Parang ang saya magkaroon ng ganun. Hayaan mo, kapag nakapunta ka na sa Maynila, magkakaroon ka rin ng maraming kaibigan. Talaga? Mas lalo tuloy akong nasasabik na makapunta dun. Siya nga pala, wala na masyadong dumarating na customer ah. Pwede mo na ba akong samahan sa tindahan para makitawag? Oo nga pala. O sige, tara na. Domeng! Saan ka pupunta? Nay, sasamahan ko lang po si Bea papunta sa tindahan. Makikitawag daw po siya. Ganun ba? Magpapasundo na ba siya? Opo, Nay. Mabuti pa nga. Pero bilisan mo ha. At maya-maya may customer na uli. Sige ho, Nay. Nasabik ako nang papunta na kami sa tindahan. Nahihirapan pa rin talaga akong maglakad pero pinilit ko ang sarili ko para lang makausap ko na si Sir Vincent. Alam ko na talagang nag-aalala siya sa akin at baka nga ipinalagay niya na ako sa missing person. Pagkarating sa tindahan, binigyan ako ni Domeng ng pambayad. Ang sabi niya sa akin, babalikan niya na lang daw ako at baka mapagalitan siya ni Aling Mireng. Pumayag na rin ako dahil nga gusto ko ring makausap ng pribado si Sir Vincent. Hello? Sino to? Sir Vincent, ako po to. Bea? Naku po, Diyos ko. Ang tagal kong hinintay ang tawag mo. Alam mo bang pinalista na kita sa missing person? Hindi mo pa ba napapanood sa TV? Ay hindi po sir, wala po kasing TV tong napuntahan ko eh.
Ano ba kasing nangyari sa'yo, ha? Bakit ngayon ka lang tumawag? Naaksidente ho ako, sir. Sa sobrang lakas ng ulan, tumilapon yung sinasakyan kong jeep. Ako, mabuti na lang po at may mabuting tao na tumulong sa akin. Kaya lang walang-wala po akong pera para makauwi. Nawala po kasi lahat ng mga gamit ko. Nako, nasaan ka ba? Ipasusundo kita. Teka lang po. Hindi ko po kasi talaga alam kung nasan ako. Napilayan po ako at nahirapan po akong lumabas. Ngayong araw lang po ako nakalabas O siya, sige. Magtanong-tanong ka kung nasaan ka. Teka lang ho, Ale. Pwede po bang malaman kung anong address po dito? Tinanong ko ang tindera na nagbabantay sa tindahan. Sinagot niya rin naman kaagad ako na sinabi ko rin kay Sir Vincent. Ano? Nandiyan ka na pala sa location na pupuntahan mo Ha? Hala, oo nga po no. Hindi ko napansin. Sige sir, huwag niyo na po muna ako ipasundo. Gagawa pa po ako ng kwento. Ano? Nadisgrasya ka na't lahat? Yung kwento pa rin ang gusto mo? Bea, ipasusundo na kita. Hindi po sir. Siguro, bigyan niyo pa po ako ng mga 2 araw. Ay nako, napakatigas naman talaga ng ulo mo. At saka nga po pala, yung taong tumulong po sa akin dito, gusto niya po kasing maghanap ng trabaho sa Maynila Meron po bang available? Kaso lang, hindi po kasi siya nakapag-aral Meron namang available dito. Pero janitor, marunong naman ata siya maglinis. Opo sir, sigurado pong marunong siya. Pero ang tanong, kilala mo ba yan? Mabuting tao ba? Sir, kung di po dahil sa kanya, patay na ako ngayon. O sige, ako nang bahala sa kanya. Tutulungan ko siya pero umuwi ka na. Magpapadala na ako ng susundo sa'yo. Kung hindi lang ako busy ngayon, ako na mismo ang susundo Sige na nga ho. Salamat po sir. Pasensya na po talaga. Pinakaba ko kayo. O siya, sige na. Tatawagan ko na mga pulis na i-lift ka na sa missing person dahil alam ko kung nasaan ka na. Mag-iingat ka dyan at hintayin mo ang sundo. Ibigay mo sa akin ang mismong address. Kaya lang tatanungin ko pa po. Tatawagan ko na lang po kayo ulit. Bea, nako. Baka bukas ka pa ulit tumawag, ha? Hindi po, tatawag po ako pag natanong ko na. Salamat po sir. Nang ibaba ko na ang tawag, nagbayad na kaagad ako sa tindera. Pero ewan ko ba, kakaiba ang tingin niya sa akin. Kaya napatanong ako bigla sa kanya. Pero imbis na sagutin ang tanong ko kung bakit ganoon na lang siya kung makatingin sa akin, sinagot niya rin ako ng tanong. Isang tanong na nagpagulat talaga sa akin. Bea, tapos ka na ba makipag-usap sa boss mo? Oo, kaya lang, hindi ko kasi alam ang address niyo para masundo nila ako. Hindi ko pa nasabi. Ganun ba? Tatawag ka ba ulit sa kanya para sabihin ang address namin? Oo, sana kung ayos lang sa'yo. Sige, tara, tawagan natin siya. Naging awkward ang pakiramdam ko kay Domeng nang matuklasan kong ang karinderya pala nila ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Hindi ko tuloy alam kung paano ako makikipag-usap sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko aalamin kung ano ang dahilan kung bakit iniiwasan ang karinderya nila. Pumasok kasi lahat sa isip ko yung mga nangyari nitong nakalipas na araw. Kung paano ako nadisgrasya at kung paano ko nakarating sa bahay nila. Totoo ba talaga ang lahat ng ito? Parang ang hirap paniwalaan na aksidente lang ang lahat ng mga nangyari. Matapos sabihin ni Domeng ang address ng bahay nila, bumalik na kami sa karinderya. Kung kanina, nanonood lang ako sa mga dumarating at umaalis na customer. Ngayon, tahimik na akong nagmamasid at pinag-iisipan ang lahat. Tama pa bang mag-imbestiga ako? Tama ba bang gawan ko ng kwento ang mga tumulong sa akin? Kanina ka pa tahimik Ayos ka lang ba? Oo. Medyo masakit lang ang ulo ko pero ayos lang ako. Dapat pala pinabalik na kita kaagad sa bahay kaninang tanghali nung nakatawag ka na sa boss mo. Ibig bang sabihin yan? Alis ka na? Opo. Baka bukas po ng umaga nandito na sila. Mabuti naman kung ganon. Di na ako maiilang sa sarili kong bahay. Pasensya na po talaga kayo sa abalang nagawa ko, Aling Mireng. Huwag po kayong mag-alala. Mag-aabot po ko ng bayad sa inyo sa pagtulong niyo po sa akin. Nako, wag na. Basta't makaalis ka na lang dito, masaya na ako. Nanay naman, wag naman po kayong ganyan. Doming,
Naiintindihan ko naman si Aling Miring eh. Di nga naman talaga komportable na may ibang tao sa bahay. Ngayon lang naman nangyari to. Hindi naman palaging may tao sa bahay. At hindi na mauulit-ulit, Domeng. Mauna na ako. Marami pa akong gagawin. Domeng, alam mo, parang hindi natutulog si Aling Miring. Hindi ba nakakasama sa kanya na halos hindi siya nagpapahinga? Nung isang gabi kasi, naabutan ko siyang may bit-bit na sako at naglalabas siya ng mga... Anong nakita mong ginagawa ni nanay? May hinihila siyang sako tapos kumuha siya ng parang karne yata yun o kahoy. Hindi ako sigurado kasi malayo eh. Tsaka sa gabi, naririnig kong nagtatadtad siya. Parang hindi kasi natutulog ang nanay mo. Karne nga siguro ng baboy ang nakita mo. At oo, sa gabi rin yun inaasikaso bago siya matulog. Hindi mo lang siguro napapansin na natutulog din siya. Pero bakit sa gabi? Dahil sa gabi lang siya may oras. Mas mabuti kung ikaw ang gumagawa nun kasi ikaw ang lalaki. Mabuti at kaya pa ni Aling Miring. Hindi ako pwedeng makialam sa trabaho ni nanay. Di ba nga sabi ko sa'yo, walang pwedeng makialam sa kusina niya. Kasama ako ron. Oh, ganun ba? Grabe pala sa pagiging strict ang nanay mo, no? Oo, strikta talaga siya. Pagkarating namin sa bahay, naabutan namin si Aling Miring na abala sa pagsisiga ng mga kahoy sa may bakuran. Tinanong siya ni Domeng kung bakit siya nagsisiga, pero ang isinagot lang ni Aling Miring ay wala na daw pakialam doon si Domeng. Kaya naman hinayaan na lang namin siya at dumiretso na lang sa loob para maghapunan. Sa sobrang pagod ko yata dahil sa labis na pag-iisip, nakatulog kaagad ako. Nagising na lang ako dahil sa mga kalabog sa labas. Naririnig ko rin ang sigawan ni na Aling Miring at Domeng pero hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila. Parang nagsasalita sila sa ibang lengguwahe. Sinubukan kong wag silang pansinin pero nakakatakot na ang boses ni Domeng. Mas mataas pa ang boses niya kaysa kay Aling Miring at para bang nagkakasakitan na sila. Kaya agad akong bumangon at nagpunta sa pinto, saka ko binuksan yon. Nang dahil sa ginawa ko, natigil ang sigawan, pero hindi ko sila makita. Bea, bakit gising ka pa? Nag-aalala ako na baka nasasaktan mo na si Aling Miring eh. Pumasok ka na sa loob! Hindi ko kayo makita. Ayos lang ba si Aling Miring? Pumasok ka na, Bea. Ayos lang ako. Away mag-ina ito, kaya wag ka nang makialam. Sabi ko nga, pasensya na ho. Kaagad kong isinara ang pinto at doon ko lang na-realize na masyado na nga akong nakikialam sa biglaang paglabas ko para lang pigilan sila. Pero hindi ko pinagsisisihan na nakialam ako. Hindi ko sila nakita kanina at sigurado talaga ako na nasaktan ni Domeng si Aling Miring. Kung hindi ako nakialam, baka kung ano na ang nagawa niya sa kanyang ina dahil naririnig kong nasasaktan ito. Nabawasan tuloy ang pag-iisip ko kay Domeng na mabait siya dahil kaya niyang saktan ang sarili niyang ina. Ilang saglit pa bumukas ang pinto at pumasok si Domeng na mukhang galit pa rin ang mukha. Si Aling Miring, bakit hindi pa siya bumabalik? Huwag mo siyang alalahanin, hindi yun mamamatay. Domeng, umamin ka nga sa akin. Sinaktan mo bang nanay mo? Hindi ko siya sinaktan. Hindi sinaktan, pero narinig ko na sasaktan siya. Hindi ko nga siya sinaktan. Bakit ba hindi ka naniniwala sa akin? Hindi ko kayang saktan ng nanay ko. Ako nga ang sinaktan niya eh. Sigurado ka ba? Kasi kahit ano pang gawin o sabihin sa'yo ng nanay mo, dapat hindi mo siya kailanman saktan. Kahit emosyonal. Sana iniintindi mo na lang, hindi yung sinisigaw-sigawan mo pa siya. Bakit? Dahil ba siya ang dahilan kung bakit nabuhay ako? Bea, akala ko pa naman matalino ka dahil nakapag-aral ka. Oo, siyang nagbigay ng buhay sa akin pero ginusto ko bang mabuhay? Lalo na sa ganitong klase ng pamumuhay? Bago namatay ang tatay ko, tinuruan niya pa akong magbasa at sumulat. Dahil gusto niya mag-aral ako pero anong ginawa ng nanay ko? Hindi niya ako pinag-aral dahil masyado raw delikado ang mundo para sa akin. Baka kasi may dahilan siya. Baka pinoprotektahan ka lang niya. Pinoprotektahan? Siya nga itong dapat mong katakutan. Pero bakit? Nanay mo siya. Bilang anak, marami akong karapatang kinuha niya sa akin, Bea. Hindi mo kumikilala, kaya wag mong sabihin hindi ko siya pwedeng saktan.
Pagkatapos niyang sabihin yon, dumiretso na siya sa kwarto niya at saka ibinagsak ang pinto. Nakaramdam tuloy ako ng matinding konsensya kasi tama siya. Hindi ko sila kilala para sabihin ko yon sa kanya. Sa kung paano sila magturingang mag-ina, alam ko naman na talagang may kakaiba sa kanilang dalawa. Ramdam ko sa una pa lang na hindi sila ordinaryo, pero nahusgahan ko pa rin si Domeng. Buong gabing hindi na talaga bumalik si Aling Mereng sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung saan siya natulog. Saka ko lang siya nakita ng umaga na at naghahanda na siya para sa mga lulutuin niya sa karenderya. Aling Mereng, ako po bang pinag-awayan niyo ni Domeng kagabi? Oo, ikaw nga. At kung ikaw nga talaga, alis ka na ba? Pasensya na po talaga kayo sa laki ng abalang nagawa ko sa inyo mag-ina. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa anak ko, pero sobrang laki ng pinagbago niya simula nang dumating ka rito. Hindi na siya ang anak ko na nirerespeto ako. Aling Mereng, hindi po ako ganong klase ng tao. Wala naman po akong sinasabi sa kanya na... Talaga ba? At sa tingin mo paniniwalaan ko yan, ha? Aling Mereng, Umalis ka na rito, Bea. Hindi ba tumawag ka na sa boss mo? Bakit wala pa sila rito? inaasahan ko pong darating sila ngayong araw. Huwag po kayo mag-alala. Aalis na po ako at hindi na po ako manggugulo. Siguruhin mo lang. Dahil sa oras na hindi ka pa umalis dito ngayong araw, hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Talagang kinilabutan ako sa sinabi ni Aling Mireng. Pakiramdam ko may masama siyang gagawin sa akin kung hindi agad ako aalis. Sa takot ko, gustong-gusto ko nang tawagan si Sir Vincent at tanungin kung kumusta na ang mga susundo sa akin. Pero nahihiya naman akong unang kausapin si Domeng dahil sa pagtatalo namin kagabi. Sasama ka ba sa karinderya? Oo sana. Sa tingin ko kasi mas mabuting nandun ako. Aabangan kong dumating yung sundo ko. Oo nga pala. O sige, tara na. Domeng, teka lang. Ano kasi... Tungkol kagabi, pasensya ka na sa mga nasabi ko ha. Alam kong nagpadalos-dalos ako sa mga binanggit ko. Hindi ko masyadong napag-isipan. Mali talaga ako sa mga sinabi ko at tama ka. Hindi ko kayo ganong kilala para magsalita ako ng hindi maganda. Ayos lang. Naiintindihan din naman kita. Alam kong nabigla ka lang din sa pag-aaway namin ni nanay. Hindi nga pala kagaya ng sa inyo na... Na ano? Wala. Ang sabi ko, halika na. Pumunta na tayo sa karinderya. Baka dumating na ang mga susundo sa'yo tapos wala ka ron. Oo nga pala. Gusto kong malaman kung ano man yung dapat na sasabihin niya sa akin. Pero alam ko naman na hindi niya rin yun itutuloy. Ang totoo, iniisip ko pa rin talaga kung anong dahilan kung bakit iniiwasan ang karinderya nila. Kung bakit halos parang bagong mukha ang kumakain sa karinderya nila at bihira ang bumabalik-balik. Kung tutuusin, pwede akong manatili at alamin ang katotohanan pero nahihiya ako kay Domeng dahil nagkaroon na kami ng, kumbaga, pinagsamahan. Alam ko na masasaktan siya kapag nalaman niya ang totoong dahilan kung bakit ako nandito. Na sila talaga ang dahilan kung bakit ako naparito at para bang tadhana na siya ang nagligtas sa akin. Pagkarating sa karinderya, naghintay ako sa mga susundo sa akin. Pero lumagpas ng tanghalian, wala pa ni anino nila. Kaya naman kinausap ko na si Domeng. Domeng, pasensya ka na sa abala pero pwede bang humingi ulit ako ng tulong sa'yo? Hindi pa rin kasi dumarating yung sundo ko eh. Ayos lang ba kung samahan mo ulit ako sa tindahan para sana makitawag at tanungin ko si Sir? O kaya naman kahit makahingi na lang muna ako ng barya pantawag. Pangako ko sa'yo, babayaran talaga kita pagkarating nila. Nahihiya na kasi talaga ako sa'yo. Ayos lang. Halika na at sasamahan kita sa kabilang tindahan. Hoy, anong sasamahan? Kaya na niya maglakad kaya hayaan mo na siya. Marami pa tayong gagawin dito, ano? Ano ba, Nay? Napag-usapan na natin to, di ba? Uuwi naman na siya. Doming, ayos lang ako. Ano ka ba? Tama naman si Aling Mireng eh. Kaya ko nang lumakad. Pahiramin mo na lang ako ng barya na magagamit ko. Ay, sige na nga. O etong barya. Mag-ingat ka sa pagtawid ha. Oo naman, babalik ako agad. Medyo masakit pa ang binti at paa ko pero nagawa ko namang ipilit na lumakad papunta sa kabilang kalsada kung saan naroon ang tindahan.
Pagkarating doon, sinabihan ako ng tindera na tumawag daw yung tinawagan ko kahapon at sinabing may emergency daw. Kaya nagmamadali akong tumawag pabalik. Ilang saglit lang ay sinagot na agad ang tawag. Sir, ano pong nangyari? Ano pong emergency? Bea, nako, nagkaroon ng emergency. Nasiraan ang sasakyan yung pinapunta ko sa'yo. Ano po? Diyos ko, kumusta naman daw po sila? Ayos lang silang dalawa. Nakatawag pa nga sa akin kanina pero mukhang matatagalan daw ang pag-ayos ng kotse. Kung ayos lang, baka gabi o bukas ng umaga sila makarating dyan. Di ba, kailangan mo rin naman tingnan yung karinderya? Sir... O bakit? Huwag kang mag-alala at susunduin ka nila kahit anong mangyari. Sir, gusto ko na po talagang umuwi. Wala tayong magagawa, Bea. Kailangan mo silang hintayin. Malapit na sila dyan eh. Pinapaayos lang ang kotse. Pwede po bang sunduin na nila ako, sir? Pwede po ba ngayon na? Kahit sira po yung kotse nila, mag-commute na lang po. Sir... Ano bang nangyayari? Kahapon lang sabi mo maayos ka. Bakit ngayon nagkakaganyan ka? Basta po, kapag nakauwi na po ako, ikukwento ko. Basta po pasundo na po sana ako rito, sir. O siya, sige. Kapag tumawag sila ulit, sasabihin kong dumiretso agad dyan sa'yo. Kahit gabi po, ayos lang. Sige, kahit gabi papupuntahin ko sila. Gusto ko nang umiyak sa mga nangyayari. Pakiramdam ko, pinagsakloban ako ng langit at lupa. Pakiramdam ko, hindi natatapos ang kamalasan ko. Hindi naman ako sinasaktan nila Domeng at Aling Mireng, pero may kung anong nag-uudyok sa akin na umalis na. Parang may bumubulong na kung hindi pa ako aalis, may mangyayaring masama. Pero sa kinamalas-malasan nga naman, bakit parang ayaw pa rin akong paalisin? Pagkabalik ko sa karinderya, naabutan ko si Domeng na nag-aabang sa akin. Halata ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Natagalan ka yata. Medyo marami kasi kaming pinag-usapan ni Sir Vincent. Baka raw mamayang gabi pa sila makarating dahil nasiraan daw sila ng kotse. Pero hindi pwedeng pumunta sila rito ng gabi. Bakit naman? Hindi naman siguro masamang bumiyahe sa gabi. Hindi sila pwedeng pumunta sa bahay kapag gabi na. Di lalabas na lang ako mamayang gabi at mag-aabang dito sa may labas ng karinderya. Delikado na sa gabi, Bea. Dapat sinabi mong ipagpabukas na lang ang pagpunta rito. Ano magagawa ko? Nasabi ko na. Tsaka, Doming, gustong-gusto ko na talagang umuwi. Gusto ko na makita ang pamilya ko, tsaka makabalik sa trabaho ko. Oo nga pala. O siya, sige. Ako na lang ang bahala. Lalabas tayo mamayang gabi at hihintayin sila. Salamat at naintindihan mo ko. Pero Bea, ano ba talagang trabaho mo? Personal na bagay sa akin yun, Doming. Hindi mo na kailangan malaman sa ngayon. Pero kung sakali na pupunta ka sa Maynila, malalaman mo rin. Hindi na ako pupunta. Ano? Pero bakit? Di ba pangarap mo yun? Kung masama pa rin ang loob mo sa akin dahil sa napagtalunan natin, wag mong isuko naman yung pangarap mo. Hindi dahil sa pag-aaway natin. Bakit nga? Si nanay, ayaw niyang pumayag. Hayaan mo na. Sanay naman na akong kasama siya palagi at isa pa, baka tama siya. Mahihirapan lang ako sa Maynila. Pero, Doming, natural lang mahirapan. Lahat ng bagay mahirap talaga sa umpisa. Pero hindi ibig sabihin nun, susukuan mo na. Kaya, wag mo sukuan. Pag-iisipan ko. Dadalawin kita rito pag nakahanap na ako ng trabaho para sa'yo. Imbis na sumagot, nginitian lang ako ni Domeng. Kita ang lungkot sa mga mata niya. Nakakaawa. Pero ano magagawa ko kung mas pipiliin niya talaga ang gusto ng nanay niya kesa sa gusto niya? Sa kabilang banda, naiintindihan ko si Aling Mireng. Nanay siya at gusto niyang maprotektahan ang anak niya. Pero sana hindi sa ganitong paraan. Sana hindi niya sinasakal ang anak niya at hindi tinatanggalan ng karapatan. Nagpaalam ako kay Domeng na bumalik na muna sa bahay nila at pinayagan niya naman ako. Pagkabalik ko ron, kinuha ko yung papel at ballpen na hiningi ko kay Domeng. Saka ako nagsimulang magsulat. Isinulat ko ang lahat ng mga nangyari sa akin. Ang mga kababalaghang nararanasan ko, pati na rin ang misteryo sa karinderya. Kahit wala pang matinong sagot, kahit nananatili pa rin ang mga tanong kung bakit nga ba nawawala ang mga taong napapadpad sa karinderya nila. Hanggang sa makauwi na sila Domeng at Aling Mireng. Bea,
Halika na at kumain na tayo. May dala akong adobong manok. Ay, wow! Mukhang masarap yan ah. Pero sana matikman ko man lang yung luto ng nanay mo bago ako umalis. Gusto ko mang ipatikim sa'yo yung luto niya, hindi talaga pwede. Pero bakit naman? Mas mabuti pang huwag mo nang alamin. Teka, kukuha muna ako ng plato at kutsara. Sige. Ito ang plato mo, Bea. Maraming salamat. Kumain ka lang ng marami ha, para may lakas ka mamaya pag uwi mo. Domeng, ngayong aalis na ako, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Alam kong pwede mong ikagalit, pero sa tingin ko mas mabuting tanggapin ko yung galit mo kaysa ang hindi ko sabihin sa'yo. Sige, Bea. Handa akong makinig at kahit ano pa yan. Ang totoo kasi niyan, di ba nasabi ko na sa'yo ang dahilan kaya ako pumunta dito dahil sa trabaho? Oo. Sasabihin mo na ba sa akin kung anong trabaho mo? Oo. Ang trabaho ko kasi isang research writer. Yung nagsusulat ng kwento o balita na hango sa totoong buhay. Hindi base lang sa mga haka-haka. Kaya talagang pinupuntahan namin yung lugar o nagre-research kami kung saan-saan para malaman kung totoo nga yung narinig naming kwento. At yung kwento ng karinderya namin ang napili mong isulat? Ibig sabihin, alam mong usap-usapan tungkol sa inyo? Oo, alam ko. At marami ng kagaya mo ang sumubok ibalita ang karinderya namin. Pero lahat sila walang napatunayan. Kaya nga napagpasyahan ko na hindi na ituloy dahil wala naman talaga eh. May napansin man akong kakaiba sa inyo mag-ina. Hindi naman siguro totoong nawawala ang mga tao nang dahil sa inyo. 'Di ba? Ang mabuti pa kumain ka na. Domeng, bakit mo binabago ang usapan? Bea, may mga tanong na minsan mas mabuting hindi na natin malaman. Ibig sabihin, totoo nga? Imbis na sagutin ako, minadali na lang ni Domeng ang pagkain. Sa totoo lang, gustong-gusto ko talaga siyang pilitin pero iniisip ko kasi kung paano niya nasisigawan si Aling Mireng noong isang gabi. Natatakot ako na baka magalit din siya sa akin at humantong kami sa ganoon kaya nanahimik na lang ako. Nang matapos na kaming kumain, tahimik niyang iniligpit ang mga pinagkainan namin. Bagay na talagang ikinabahala ko lalo na at dumiretso na siya sa kwarto niya pagkagaling sa kusina. Ayokong mag-demand pero ang sabi niya kasi sa akin, sasamahan niya akong maghintay sa labas ng karinderya nila. Kaya lang, nag-umpisa ng lumalim ang gabi pero hindi pa rin siya lumalabas ng kwarto. Gusto ko siyang katukin pero nahihiya ako. Hanggang sa hindi ko na natiis. Tumayo na ako at kinuha ang papel na pinagsulatan ko ng lahat ng mga nangyari sa akin dito. Pagkasuksok ko ng papel sa bulsa, akmang lalabas na sana ako nang may marinig akong impit na sigaw mula sa labas. Nakaramdam ako ng matinding kaba. Kaya, imbis na lumabas na kaagad, patagong sumilip na muna ako ng bintana. At talagang nanginginig ang buong katawan ko nang makita ko si Aling Mireng na may hinihilang babae. Pilit itong kumakawala kay Aling Mireng pero malakas talaga ang nakatatandang babae. Nagagawa niya pa rin itong hatakin ng marahas. Sa labis na pagkataranta, kaagad kong kinatok si Domeng sa kwarto niya. Domeng! Domeng, buksan mo pinto! Si Aling Mireng! Si Aling Mireng, may hinahatak na tao sa labas! Domeng! Bea, anong nangyayari? Domeng, si Aling Mireng, may hinahatak siyang tao dun sa labas. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya pero... Diyan ka lang, huwag kang lalabas. Pero ano ba kasi nangyayari? Bakit hinihila niya yung babae? Hindi na ako sinagot ni Domeng. Sa halip ay nagmamadali na siyang lumabas ng bahay. Habang ako naman dumiretso sa bintana at pinanood ko kung ano ang mangyayari. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang hahampasin na sana ni Aling Mireng yung babae pero tila maging siya ay nagulat nang makita niya si Domeng. Domeng, anong ginagawa mo rito? Bakit gising ka pa? Kung hindi ako nagising, pumatay ka na naman ng tao. Tao pa rin talaga ang isasahog mo sa mga ulam natin? Hindi. Domeng, ano ba kasing nangyayari sa'yo? Matagal naman ang tao ang sinasahog ko sa mga ulam natin Nay, hindi na po kayo naawa. Ilang beses na akong nakiusap na itigil nyo na po. Itigil nyo na. Hindi ko pwedeng itigil ito. Dahil kung titigil ako,
Ikaw ang mapapahamak. At paano ako ang mapapahamak? Ikaw ang may gusto niyan. Ikaw ang gumagawa. Kaya bakit akong idadahilan mo? Dahil kung titigil ako, magiging aswang ka. Hindi totoo yan. Kay tatay ako nagmana. Hindi ako aswang tulad mo. At sinong may sabing nagmana ka sa tatay mo, ha? Pwede kang maging isang aswang sa oras na tumigil ako sa ginagawa ko. At sa paanong paraan? Hindi nakasagot si Aling Mireng. Halatang dahilan lang talaga niya ang lahat para gawin ang karumaldumal na pagpatay ng mga tao. Halos masuka ako sa lahat ng mga nalaman ko. Kaya pala, hindi ako pinapakain ni Domeng ng mga lutong ulam ng nanay niya. Kaya pala ilag siya sa kanya. At kaya pala galit ang nanay niya na nandito ako dahil ayaw niya pala sa tao. Sa totoo lang, gustong-gusto ko nang lumabas. Gusto ko nang tumakas. Pero halos hindi na ako makagalaw dahil sa labis na panghihina ng aking mga tuhod. Hindi ka makasagot, di ba? Dahil wala naman talagang totoong dahilan. Pinoprotektahan lang kita, Domeng. Alam mo, dati ka namang nakikinig sa akin eh. Dati ka namang walang pakialam, pero simula nang makasalamuha ka ng mga tao, naging ganyan ka na. At mas tumindi pa ngayong dumating na yung Bea na yan. Hindi sa wala akong pakialam noon. May paki ako pero hindi ako makapagsalita. May paki ako pero wala akong magawa. Hindi ako makapagsalita dahil ano namang labang ko sa'yo, Nay? Hindi totoo yan. Dati ka nang may respeto at magalang na anak. Pero dahil sa mga taong yan, naging rebelde ka na. Naging rebelde ako dahil sinasakal mo ako. Hindi mo ako binibigyan ng kalayaan. Hindi mo ako nirerespeto. At ngayon, ano gusto mo gawin ko? Itigil ko ang pagpatay sa mga tao? At paano tayo mabubuhay? May mga hayop na pwedeng lutuin. Pero hindi tayo mabubuhay sa hayop, Domeng. Alam na alam mo yan. Nabuhay ako ng ilang taon nang hindi kumakain ng mga ulam na niluto mo. Ilang taon lang. Paano pa ang mga susunod na taon? Tama ng usapang to, Nay. Ang mabuti pa, iiwan na kita. Ayoko na sa ganitong buhay. Pagod na akong intindihin ka. At saan ka pupunta? Sa Maynila? Kasama yung Bea na yan? Oo, sasama ako sa kanya at wala ka nang magagawa. At sa tingin mo ba hahayaan ko yung mangyari? Hindi. Mamamatay muna siya bago pa kayo makapunta sa pinapangarap mong Maynila. Namilog ang mga mata ko nang biglang lumingon sa akin si Aling Mireng. Galit na galit ang mga mata niyang nanlilisik. Bago pa man ako makaatras, nagbago na ang kanyang itsura. Tinubuan siya ng pakpak at mabilis na lumipad patungo sa akin. Napatili ako ng malakas at mabilis na yumuko para magtago bago niya pa ako maabutan. Pero imbis na makatakas, nahablot niya ang buhok ko at mabilis na kinaladkad ako palabas ng bahay nila. Peste kang babae ka! Ikaw ang dahilan kung bakit kami nag-aaway ng anak ko! Aling Mireng, tama na po. Bitiwan niyo na po ako. Huwag niyo po ako papatayin, Aling Mireng. Papatayin na kita ngayong gabi. Isasama kita sa sasahog ko sa mga ulam ko sa karinderya. Hindi mo gagawin yan, Nanay. Ako muna ang makakalaban mo. Kaagad na tumilapon ako sa lupa nang sumugod si Domeng kay Aling Mireng. Hindi ko nakita kung ano na ang mga sumunod na nangyari dahil ininda ko pa ang sakit ng pagkakabagsak ko. Pero nang marinig ko ang mahinang ungol ng babae sa tabi ko, dumilat agad ako. Nakita ko ang duguan niyang mukha habang nakatitig sa akin. Ilang segundo akong nakatulala lang. Iniisip ko pa kung anong dapat kong gawin hanggang sa bigla akong natauhan. Buhay pa siya at kailangan niya ng tulong. Nagmamadali akong bumangon kahit sobrang sakit ng katawan ko. Tinulungan ko ang babaeng bumangon at pilit na sinabihang magpakatatag siya dahil tatakas kami. Kahit hirap na hirap, pinilit naming maglakad papunta sa likod ng bahay. Pero nang malapit na sana kami, may biglang humawak sa paa ko at pilit akong hinila pabalik. Bitiwan mo ako, pakiusap, Aling Mireng! Hayaan mo na po ako! Hindi kita hahayaan. Ginalit mo na ako kaya papatayin na kita. Huwag, Aling Mireng! Kapag pumatay po kayo ng tao, mas lalong sasama ang loob ni Domeng sa inyo!
Masama na ang loob niya sa akin. Mas mabuting, mas pasamain ko pa. Hindi na talaga nagpaawat pa si Aling Mireng. Pilit niya akong kinaladkad habang ang mukha ko ay halos mabugbog na sa pagtama sa lupa. Umiyak na ako at nang ihinto niya ang pagkaladkad niya sa akin, pinihit niya ako paharap. Doon bumungad sa akin ang nakakahilakbot niyang mukha. Mas matanda kaysa sa mukha niya bilang tao. Tila naaagnas pa ang balat niya. Ang tagal kong nagtiis, Bea. Ilang araw kang nandito at gustong-gusto na kitang kainin. Pero dahil nirespeto ko ang anak ko, hinayaan kita. Ngayong dinumihan mo ang isip niya, wala na akong pakialam pa. Wag po! Wag po, Aling Mireng! Wag! Inangat niya ang kamay niya. Pagkatapos ay tumubo ang mahahaba niyang mga kuko. At nang ididikit niya na sana sa dibdib ko, hindi niya maituloy. Alang, bakit ganito? Bakit parang bakal ang dibdib mo? Hindi ko matusok. May anting-anting ka? Hindi ko alam. Kaagad ko siyang tinulak palayo at mabilis akong bumangon para tumakbo. Pero dahil sa sobrang dami kong sugat, nadapa lang din ako at nahirapang tumayo. Nang pilit pa sana akong babangon, nakita ko si Domeng na hinaharang si Aling Mireng. Opo, Nay. May anting-anting si Bea at ako ang naglagay nun sa kanya, kaya hindi mo siya masasaktan. At paano ka naman nagkaroon ng anting-anting, Aber? Hindi nyo na kailangang malaman. Paalisin nyo na lang po kami ng matiwasay kung ayaw nyo pong tayo ang magiging magkaaway. Hindi pa ba kaaway ang tingin mo sa akin ngayon, Domeng? Tama na po, Nay. Hayaan nyo na po kaming umalis. Agad lumapit sa akin si Domeng at saka ako tinulungang tumayo. Hinawakan niya ang braso ko at inilagay sa balikat niya. Halika na, Bea. Bumalik na tayo sa inyo. Huminto ka, Domeng! Kapag umalis ka, hindi kita mapapatawad! Pasensya na ho kayo, Nay. Pero hindi ko na kayang mabuhay lang sa tabi nyo habang buhay. Binabalaan kita, Domeng! Pero hindi na nagsalita pa si Domeng. Dire-diretso na kaming naglakad papunta sa gate na nasa likod ng bahay nila. Buong akala ko ay hahayaan na kami ni Aling Mireng pero nagulat ako nang may humawak sa balikat ni Domeng at hinatak siya palayo. Sa gulat ko napalingon ako at nakita si Aling Mireng. Walang kasing tindiyang galit sa mga mata niya. Halo-halong emosyon ang naroon. Puot, galit, kalungkutan at pagkamuhi. At sa isang kisap mata nabigla ako nang kapain niya ang bulsa ng suot kong shorts at hinatak ang nakapaloob doon. Yung itim na batong pinadala sa akin ni Sir Vincent. Umusok ang mga kamay niya. Unti-unting nalalapnos yon pero wala na siyang pakialam. Hinagis niya ang bato at akmasa nang sasaksakin ako sa puso pero nasagi ko ang kamay niya kaya sa tiyan yon napunta. Napasinghap ako sa matinding sakit. Bumaba ang tingin ko sa tiyan ko at nakita kung paano unti-unting sumisirit ang dugo. Bea! Wala nang sisira sa ulo mo, Domeng. Papatayin ko na siya. Pagkahatak ni Aling Mireng sa kamay niya, napaluhod ako sa lupa. Umagos ang dugo sa tiyan ko na agad kong tinakpan. Pilit kong pinipigilan ang pagtagas pero hindi ko magawa. Hanggang sa nanghina na ang katawan ko at bumagsak na ako sa lupa. Habang naghihingalo ako at pilit sinusubukang manatiling gising, nakita ko kung paano nilabanan ni Domeng si Aling Mireng. Galit na galit siya. Pinakita niya kung ano ang tunay niyang nararamdaman. At nang unti-unti nang nanlalabo ang mga mata ko, nasaksihan ko kung paano nagbagong anyo si Domeng. Isa na rin siyang aswang. Huli na nang napabagsak na niya sa lupa ang nanay niya at bumukas bigla ang gate. Narinig ko ang boses ng mga katrabaho kong sumundo sa akin, kasunod ng sirena ng pulis. Bea! Bea! Gising ka na ba? Sir? Gising na siya! Nurse! Tawagin niyo ang doktor! Gising na ang inaanak ko! Bilisan niyo! Sir? Anak, huwag ka na muna magsalita. Mahina ka pa. Tatawagin muna natin ang doktor. Ngayon ko lang po kayo
narinig na tinawag akong anak. Nako, ikaw talagang bata ka. Malilintikan ako sa tatay mo dahil sa nangyari sa'yo. Diyos ko, muntik ka na mamatay. Si Doming po. Naisip mo pa talaga ang ibang tao? Huwag mo munang intindihin ng taong yon. Isipin mo muna ang sarili mo. Pero siya po ang nagligtas sa akin. Nagligtas? Pinatay niya ang sarili niyang nanay. Nasaan na po siya? Malamang nasa kulungan. Sir, tulungan niyo po siyang makalabas. At bakit ko tutulungan makalabas ang isang mamamatay tao? At ang sarili niya pang ina? Dahil ang tunay na mamamatay tao ay yung nanay niya. Ano ka ma? At paano nangyari yon? Basta po, sabihin niyo po sa mga pulis, sa kusina niya, may tinatago si Aling Mereng sa kusina niya. Saktong pagkasabi ko noon, dumating na ang doktor na titingin sa akin. Nalaman kong ilang araw na pala akong hindi gumigising dahil sa tindi ng nangyari sa akin. Marami akong sugat sa katawan dahil nga sa pagkakakaladkad sa akin. Malalim din ang sugat ko sa tiyan at maraming dugo ang nawala. Inakala nila na hindi na ako magigising. Nag-alala na ang tatay at nanay ko pero hindi sila makabalik agad sa Pilipinas kaya si Sir Vincent na ninong ko rin ang nagbantay sa akin. Tinanong ko rin kung anong nangyari doon sa babaeng muntik ng patay ni Aling Mereng pero wala raw balita. Buong akala ko babaliwalain ni Sir Vincent ang sinabi ko tungkol sa kusina ni Aling Mereng. Pero sa sumunod na araw, bumalik siya na may isang nakakatakot na balita. Paano mo nalaman ang tungkol sa kusina ni Aling Mereng? Ano pong nakita nila sa loob ng kusina niya? Nakakadiri, Bea. Sumama ako sa mga pulis para matingnan yung mismong kusina pero hindi ko kinaya. Lumabas kaagad ako. Sir, sabihin niyo na po sa akin. Ay, yung ref niya, puno ng laman loob ng tao. At sa sahig, may mga secret door papunta sa pinaglulutuan niya ng mga ulam na binibenta sa karinderya. Nakakasulasok ang amoy roon, Bea. Nakakadiri. Nakita mo ba yan? Hindi po, sir. Pero naririnig ko pag nagtatadtad siya ng mga karne. Naririnig ko kapag nagluluto siya pero wala akong nakikita sa kusina niya. Kaya sigurado ako na nasa ilalim niya ng bahay. Diyos ko, Bea. Paano mo kinaya yung mga araw na nakatira ka doon? Dahil hindi ko naman po alam eh. Mabait si Domeng at hindi niya pinaramdam sa akin na may panganib sa paligid. Ni wala siyang binabanggit sa akin. Pero siguradong may nararamdaman ka ng kakaiba kahit wala siyang sinasabi. Meron nga. Hindi ko lang inintindi. Lalo na po nung nalaman kong sila pala yung karinderyang hinahanap ko. Tungkol pala doon, nakita ko yung papel na sinulatan mo. Nabasa ko rin. Bea, magandang kwento ang karanasan mo sa bahay ng mag-inang may-ari ng karinderyang yon. Ano kaya kung ipasa mo ang kwento nito? Sir, hindi ko pa po alam kung ipapasa ko ba ang kwentong to. Pero bakit? Magandang kwento ito, Bea. Di ba ito ang gusto mo? Yung kwentong misteryoso at may kababalaghan. Isa pa, ikaw mismo ang naka-experience. Opo, pero ayokong pagkakitaan ng kwento ni Domeng. Pero bakit naman? Dahil kahit papano, naging kaibigan ko siya. Kahit sa huli, napatay niya ang nanay niya, naging malapit pa rin siya sa akin, sir. Sobrang bait na tao ni Domeng. Kinontrol siya ng nanay niya simula pa nung bata siya. Hindi siya binigyan ng kalayaan na makapag-aral. Hindi siya nagkaroon ng mga kaibigan. Minulat lang siya sa buhay na paulit-ulit at sa buhay na hindi naman niya gusto. Pilit tinali ng nanay niya ang pakpak niya kaya hindi siya makalipad. At ang tanging pangarap lang niya, yung makapunta sa Maynila. Kawawa naman pala si Domeng, anak. Kaya pakiramdam ko, sir, hindi tamang ilabas ko to. Pero alam mo, magandang kwento talaga to, Bea. Pag-isipan mo ha. Sige ho, sir. Alam kong magiging magandang kwento ang naging karanasan ko sa bahay ni na Domeng. Kahit na siguradong marami ang tataas ang kilay at magtatanong kung totoo ba. Pero
Natatakot ako sa magiging reaksyon ni Domeng, kaya pilit kong itinago ang tungkol sa bagay na yon. Matapos ang 1 buwan, nakauwi na rin ako sa bahay namin. Pero bago ako umuwi, nakausap ko pa yung babaeng muntik nang mapatay ni Aling Mireng. Nagpasalamat siya sa akin dahil kung hindi ko raw siya tinulungan, malamang napatay na siya. Nang sabihin niya yon, imbis na maging masaya ako dahil may natulungan ako, mas nakaramdam pa ako ng matinding konsensya. Kasi kung sinunod ko kaagad ang nararamdaman kong kakaiba, edi sana mas marami pa akong natulungan. Yung unang beses na nakita ko si Aling Mireng na may inilalabas sa sako, yung unang beses na marinig kong may tinatadtad siya, ang daming pagkakataon na sana nakatulong ako. Baka habang mahimbing ang tulog ko, may humihingi pa ng saklolo. 1 taon na yung kwento mo. Naisulat mo na ba ng maayos? Opo sir, naisulat ko po ng maayos pero wala po akong balak na ilabas sa segment natin. Pero bakit naman? Sayang naman kung hindi mo ikukwento. Nasagot ko na po sa inyo yan noon sir. Sir, wag niyo naman po akong pilitin. Okay, sige, hindi na. Nanghihinayang lang kasi ako dahil siguradong kapag inilabas mo yon, talagang gaganda ang karera mo bilang research writer. Alam ko naman po yun. Pero sa tingin ko po may mga kwentong mas mabuting itago na lang kaysa isa publiko. Siya nga po pala, may balita na po ba kayo kay Domeng? Yun na nga. Wala pa rin hanggang ngayon. Bakit ba kasi gustong gusto mo siyang mahanap? Baka nakalimutan ka na nun. Marami po akong gustong sabihin sa kanya sir. Kahit siguro makalimutan niya ako, ipapaalala ko sa kanya na ako yung tinulungan niya. Hindi kaya nainlababo ka na ron? Naku, Bea, sinasabi ko sa'yo ha. Sir naman, wala po akong nararamdamang ganun para sa kanya, no? Naging kaibigan ko lang po talaga siya. Sus, baka kaibigan pala ang ibig mong sabihin. Sir, hindi po. Naku, isipin niyo na nga pong gusto niyong isipin. Basta, tulungan niyo po akong mahanap siya. Hindi ako titigil. Kahit ilang taon pang lumipas, mahanap ko lang siya. O siya, sige na. Ako nang bahala at ipapahanap ko siya para naman matuloy na ang naudlot na love story nyo. Si Sir Vincent naman. Makalipas ang ilang taon, natanggap din ni Sir Vincent na wala talaga akong balak na ilabas pa ang kwento ko tungkol sa mag-inang may-ari ng iniiwasang karinderya. Nagpatuloy ako sa pagiging research writer pero hindi na ako umalis ng mag-isa. Nagkaroon na ako ng trauma. Pagkatapos ng 5 taon, nahanap ko rin kung saan nakakulong si Domeng. Oo, hinanap ko siya dahil gustong-gusto ko talaga siyang makita. Pero dahil sa hirap ng komunikasyon noon, nahirapan akong hanapin siya. Nang sa wakas ay makita ko na si Domeng, nagulat talaga ako dahil hindi ko inaasahan ang laki ng pagbabago niya. Domeng, ikaw na ba yan? Wow, ang laki ng pinagbago mo! At ikaw naman, hindi ka nagbago. Ang ganda mo pa rin. Nahiya tuloy ako bigla. Pero ano, ang ganda na ng ngiti mo ah. Hindi ko inaasahan na magiging ganyan kasaya ang itsura mo. Ang ganda na rin ng pangangatawan mo, hindi ka napayat. Salamat naman kung ganun. Alam mo ba kung bakit? Oh, bakit nga ba? Marami na kasi akong kaibigan dito sa loob ng kulungan. At saka, nag-aaral na rin ako dito. Ang sabi nga sa akin ng abogado ko, hanggang 15 taon daw dapat ako rito pero dahil mabait ako, baka mabawasan pa yung taon. Wow, nakakatuwa namang marinig yan sa'yo. Pero Domeng, hindi ka ba nagsisisi? Magsisisi saan? Kasi, alam mo na. Yung pagkamatay ni nanay? Oo, namimiss ko siya dahil kahit anong mangyari, nanay ko pa rin talaga siya. Pero kung hindi ko ginawa yon, tuloy-tuloy pa rin siyang papatay ng tao at higit sa lahat, hindi ako masaya ngayon. Tama ka. Natutuwa ako na masaya ka, Domeng. Masama ba ako para maging masaya pagkatapos kong patayin ng nanay ko? Hindi ko kayang sagutin yan, Domeng. Pero isa lang ang masasabi ko. Huwag kang makonsensya dahil masaya ka. Karapatan mo yan na inalis sa'yo ng nanay mo noon. Mabuti na lang talaga at nahanap mo ako rito. Matagal na kitang gustong pasalamatan. Sobrang laking pasasalamat ko sa'yo. Bakit ka naman nagpapasalamat? Ako nga dapat magpasalamat sa'yo dahil niligtas mo ko. Oo, niligtas kita noon.
Pero iniligtas mo rin ako. Ikaw ang naging dahilan kung bakit masaya ako ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako matatauhan sa lahat. Para namang ang laki ng nagawa ko para sa'yo. Pero kahit papano gumaan ang loob ko. Akala ko kasi talaga ako may kasalanan kung bakit ka nakulong. Bakit naman? Kasi syempre akala ko kung hindi ako dumating, hindi mo napatay ang nanay mo. Naku, paikot-ikot na lang tayo. Basta kung ano man ang nangyari, nangyari na. Siya nga pala, kapag nakalabas na ako dito sa kulungan, matutulungan mo pa rin ba ako sa paghahanap ng trabaho? Anong trabaho bang gusto mo? Kahit anong trabaho, basta disente at magiging tunay na tao ako. Teka lang. Nakita kitang nag-anyong aswang noon. Hindi ka ba? Oo, nagaan yung aswang talaga ako. Pero huwag kang mag-alala dahil kaya kong kontrolin ang sarili ko. Hindi ako kagaya ni nanay na sabik sa laman ng tao. Mabuti naman kung ganun. Bale, magkita na lang ulit tayo sa susunod Dadalawin kita ulit. Aasahan ko yan Hindi umabot ng 15 taon, nakalabas na kaagad si Domeng sa kulungan. Tulad ng pangako ko sa kanya, tinulungan ko siyang makahanap ng trabaho. Maswerteng nakahanap kami ng security guard na trabaho para sa kanya. May mga pagkakataon na nahihirapan siya at dahil ako lang ang kaibigan niya, ang nangyayari ay pumupunta siya sa akin. Minsang pinagselosan pa siya ng asawa ko, pero sa huli ay natanggap din niya na magkaibigan lang talaga kami ni Domeng. Opo, Miss Anne, hindi kami nagkatuluyan ni Domeng. Siguro iniisip ninyo na naging kami pero hindi yun nangyari. Walang balak si Domeng na magkaroon ng asawa dahil natatakot siya sa pwedeng mangyari kung sakali man na magkaanak siya. At higit sa lahat, wala kaming nararamdaman para sa isa't isa. Siguro napapaisip ang listeners kung bakit inilabas ko ang kwentong ito sa channel ninyo. Pero yon ay dahil sa tingin ko, panahon na. Masyado ko nang kinimkim ito ng matagal at nagpaalam din naman ako kay Domeng. Isa pa, gusto ko rin ito dahil anonymous. Hanggang dito na lang po ang kwento ko at ng naging kaibigan ko na si Domeng. Maraming salamat po sa pakikinig hanggang dito sa dulo. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.